Ito, si Marcos talaga, no? Parang alam mo yung suddenly woke up from his grave at suddenly mayroon siyang realization na para bagang after 3 years, biglang niyang na-realize, ay, kawawa naman pala yung taong bayan. Parang gano'n. So, titignan natin dito yung sinasabi niya dito at i-compare niya natin doon sa kanyang ginawa at sinabi last. Wala talaga. 220 meters, Wala. 55 million. Completed ang record ng public works. Wala Kahit daw. Walang ginawa. Walang ginawa. Wala. Kahit isang araw hindi nagtrabaho. Wala. Mm. Wala kang makita. Puntahan ninyo. Wala kayong makita kahit na ano. Mm. Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila. Oh. Di ba? Yan ang sabi niya, wala ka ni makita ni isang semento o kahit na anong poste ng flood control. Kasi ngayon nag-i-inspect siya. Anong ginawa niya last year? Galit na galit pa nga siya dito last year. Last year ito ah. Maraming nagsasabi, nababasa ko sa dyaryo, nababasa ko, naririnig ko sa radyo, television, nasa na mga flood control. Nandyan ang mga flood control na overwhelm lang. Nandyan daw. Nandyan yung flood control na overwhelmed lang. O, di ba galit na galit? Tignan niyo naman yung demeanor niya dyan. Ngayon, galit na galit siya dahil sabi niya, wala ni isa, semento, sira, ni isang poste. Pero last year, nagagalit siya. Nandyan daw yung flood control. Nung bagyong Undoy, 411, 400 plus centimeters ang bumagsak na tubig. Dito sa Christine, ang bumagsak na tubig is about 700 plus. Halos so, sinisisi. Last year, sinisi niya yung climate change. Ngayon, biglang nagising at sasabihin niya na wala ni isang flood control. O, di ba? Anong klase? After 3 years, saka mo na realize na, ito pala. Meron palang problema. Wala pala ni isa. O. Ngayon, nag-i-inspect siya. Ang sabi niya dito, wala daw nangyaring dredging, walang nangyaring desiltation, kaya talagang binaha ang buong Pilipinas. Hawakan mo yung semento dito. Unang-una yung semento ganyan lang kakapal. Dapat 18 centimeters. 18 cm, mga 18 inches, parang kalsada. Oh, yung katabi niya sa likod na yan. Sumama-sama, baka siya din naman pala ang involved sa corruption dyan. Dapat ganyan kakapal, ganyan lang nandyan. Tapos, meron dapat desiltation. Oh, meron dapat desiltation. Sabi niya, tandaan ninyo, kasi babalikan natin last year. Nakipag-argumento pa siya doon last year about sa desiltation na yan. Dapat doon na naman sa kontrata, may desiltation, dredging. Oh, dapat may desiltation at dredging. Completed. Tignan naman ninyo, paano magiging completed niya? Tignan ninyo. May isla sa gitna. Masukal na yan yun. Ibig sabihin, matagal na silang hindi nagde-dredge. Although sa report namin, nagde-dredge sila. Ayan na naman. Oh, matagal daw na walang nagde-dredging. Oo, pag sinabi kasi nating siltation, yung mga halimbawa sa ilog, no, may mga namumuong kung ano mga elements, soil, mga bato, tapos umakyat na yan. Kaya yung dating ilog naging parang meron ng lupa-lupa. No? So instead na malulunod ka, hindi ka na malulunod, kaya mo nang daanin yan. So siltation yan. So yung sinasabi niya, kailangan natin ng desiltation. Parang tapyasin mo yan para maging ilog ulit. Kasi kapag umakyat na yan ng parang lupa, hindi na yan ilog. Ngayon, pag may baha na, ay may tubig na, umulan na, madali nang mabaha ang buong vicinity. So, yun yung sinasabi niya, walang desiltation. Pero, ito last year, galit pa siya doon sa Pampanga officials ng Candaba about doon sa sinasabi nila na merong proyekto. Yung Pampanga officials nakikipag coordinate at cooperate sila sa South Korea about doon sa gagawin nilang desiltation at dredging. Ayaw ni Marcos, panoorin ninyo ito. Galit na galit siya. Mayor of Candaba at lahat po ng 4 distrito. Hindi po kami papayag sa impounding po sa Candaba. Hindi pala ito last year. Ito po ay 2 years ago. Kauupo pa lang niya. Yan, August 8, 2023.
Ito po yung public official. I think mayor po ito. Meron siyang sinasuggest kay Marcos Jr. para hindi mabaha yung Candaba. Yung Candaba swamp, kasi malaking swamp po yan. Isa pong nagkukos kasi medyo mababa po kasi yan eh. Pinupuntahan po yan ng tubig at nagkukos ng baha dyan sa may parting Candaba, parting Pampanga sa Candaba. Tingnan ninyo kung paano niya pagalitan ito. That is a wrong concept and we are not going to allow that. And dyan po sa Candaba, dyan po nag-umpisa ang Hukbalahap movement. If you want a security problem, sirain niyo po yung hanap buhay po ng lahat ng mga magsasaka sa Candaba. Mag-walk out po kami dito. Tapang niya. Tapang. Excuse me. The total Candaba swamp is 2,000 hectares. Ito si Babe Singson. Former DPWH secretary. Ang kasing sinasuggest nitong si Babe Singson na agree naman si Marcos Jr. during that time. Mag-i-impound sila doon sa may parte ng Candaba swamp. Ibig sabihin, kukuha lang ng portion, maybe about kung ilang square meters lang. Tapos ang gagawin nila doon, i-impound nila. Kumbaga bubungkal sila ng malaking bubutasan nila yung isang parte ng Candaba swamp para pag bumaha, doon pupunta yung tubig. Parang ganun ang gustong mangyari ni Babe Singson. Pero, at ni Marcos Jr. Pero itong Pampanga officials, ang gusto nilang mangyari, magkaroon ng coordination or in cooperation with South Korean flood control plan. Ang gagawin nila is dredging, desiltation. Syempre, iba yung technology ng South Korea, pero 'di ba? Pero ayaw ni Marcos. Panoorin nyo. Okay. Now, imbis na nababaha yung buong 2,000, like what's happening today? Sir, Candaba swamp and impounding is not the problem. There are many problems that includes, number 1, subsidence po downriver. Number 2, I'm sorry? subsidence po are sinking of the land. But that's what precisely what he was explaining, is that hindi na napuno na eh. So, hindi natin sa downriver sa inyo. Kaya nga hindi na bumababa yung tubig dahil puno na dito sa baba. Naiembudo po. Kaya nga, pero hindi, this is not something that we're doing intentionally. It is something that has happened because napakalakas ng ulan. Hindi po napakalakas ng ulan because the water in Napakalakas ng ulan dun sa taas, kaya bumaba yung tubig. Yes po, but the water level was not abnormally high. Instead of arguing about it, what do you suggest? Okay, instead of arguing, what do you suggest? Ito po yung suggestion niya na hindi rin niya tinanggap. Ito po ang suggestion ko. I will go reasons, no? Sige na po. Okay, excessive rain. But this is not the largest storm that ever hit Pampanga. Number 2 po, silting po. The rivers are silted down river. Let me focus. Hindi pa niya pinatapos. Sabi niya silting. Di ba? Ano sabi ni Marcos Jr. dito? Tingnan niyo, wala man nangyaring desiltation. Sabi niya, Sabi niya dyan, dito sabi niya. Pero dito last year, sabi nung Pampanga official, kailangan natin ng desiltation. Yan, si Marcos bangag na bangag. Ayaw. A little more clearly. What is your objection to the plan as Mr. Babe Singson has just done? My objection to the plan, Candaba po, is this has been going on for a long time. What has been going on? Gusto po nila, yung tubig po sa Candaba, gagamitin po sa kanilang waterworks. Ngayon po, Candaba is, ito lang food security po ang importante sa Candaba. Hindi po natin pwedeng galawin. And number 2, this is private land. Hindi po... Okay, explain ko lang yung Candaba swamp, yan po ay biodiverse po yan. Kumbaga, may mga species ng mga ibon, species ng maybe fish, species ng mga plants na tumutubo dyan. So, ang gusto kasi ni Marcos at nitong si Singson,
ay bungkalin yung part nung Candaba Swamp. Isisirain mo eh. Sisirain mo yung nature kasi Candaba Swamp nga po yan. Yun yung ayaw mangyari ng mga Pampanga officials na ito. Kasi sisirain mo ang pangkabuhayan at yung natural ecology, kumbaga, nung Candaba Swamp na yan. Opo. Pwedeng mag-impounding lang po ng Okay, so what's the doon. solution? The solution po is to continue dredging, to check po on the flood control plan po of the Bulacan Airport to make sure makalabas po yung tubig. Having Ayan, ang gusto nung official, dredging doon sa may Pampanga River. Huwag galawin yung swamp. Yun ang gustong mangyari. Etong si Marcos, ayaw niya. supervised and administered all these dredging projects all around the country. They are temporary and temporary daw. exceedingly expensive. Temporary at exceedingly expensive. Pero anong sabi niya dito? Anong sabi niya ngayon? Sabi niya, ulitin natin na anong sabi niya. Tignan naman ninyo, paano magiging completed yan? Tignan ninyo. May isla sa gitna. Masukal na yan yun. Ibig sabihin, matagal na silang hindi nagde-dredge. Matagal hindi nagde-dredge. Okay pala sa yung dredging. Pero anong sabi mo dito? Against ka doon sa dredging dito. Meron po kaming Korean loan that's going to happen. So sana po matuloy po yun. Korean loan independent. Independent loan ng local government unit. Wala ngang dito ang national government, di ba? So, independent loan. Ira pa rin yan ng local government. Sila din ang magbabayad. So, why not let the local government unit solve their own problem? Everywhere that we dredge, bumabalik din eh. Hukay ka ng hukay. Kahit na. Tapos after 6 months, wala pang 6 months, puno na naman. Ang meron po namin is dredging with slope protection. That is the subject. Dredging with slope protection. Magde-dredge sila pero may protection. Okay? Magde-dredge sila, so kahit na may slope, may protection pa rin yung slope. So ibig sabihin, hindi pa rin guguho yan kasi may slope protection. Marcos Jr. Of our Korean loan. The siltation does not come from the slope. The siltation comes from upriver. Totoo naman po yun. It's upriver dahil nakalbo na yung mga bundok natin. So bumababa ang topsoil. So anong kailangan? Desiltation, di ba? Di po ba? Di ba yun yung sinasabi mo dito? Walang desiltation na nangyari. Ano sabi mo? May desiltation, dredging, completed. Tignan naman ninyo, paano magiging... Pero wala, di ba? Gusto mo may desiltation diyan. Pero dito, sinasuggest sa'yo dito, ayaw mo. And kahit na i-dredge mo, bababa pa rin yan. So that's the problem. You cannot continue to dredge. Number one, I will tell you, first, it is a very temporary solution. Kahit na. Temporary. Ano ba yung rainy season? Hindi naman buong taon ng rainy season. Sabi mo 6 months, di ba? Kahit na every 6 months, at least, mapaprevent natin after 6 months, magiging na yan. Hot, sunny. Ang season na, hindi na rainy season. It lasts for, maganda na yung 4 to 6 months. Tapos tag-araw na after 6 months. Ulit. Number 2, napakamahal gawin. So, ano yung ngayon? Ang flood control project nyo ngayon, billion, nasaan? Sabi mo, wala, ni isa. Continue to do this as a solution na every season magde-dredge tayo. Malulugi ang buong gobyerno kung yan lang ang gagawin natin. Malulugi ang buong gobyerno. Anong ginawa nyo ngayon? Term solution. Now, the Candaba Swamp is not being proposed to be used as for one thing or another except as an impounding to keep the water up here na hindi bumababa. Hindi naman sisirain yung hanap buhay doon. Swamp na nga eh. Dadagdagan lang ng tubig. So I know you feel strongly about it, but I don't quite understand why. Now you understand ngayon.
Ito lang po, no, sa Candaba Swamp po, this is very important. Food security po ang Candaba Swamp. The Candaba po, 3 plants 3 times a year. Pag linagyan nyo po yan ng tubig, dadagdag naman po ang rice import natin. In fact, the 4th District of Pampanga is the only rice-producing region right now in Pampanga. Yan ang hindi maintindihan ni Marcos Jr. Food security. Isisirain nila yung Candaba Swamp. Kahit nasabihin natin portion lang ng Candaba Swamp ang i-impound nila, sisirain pa rin nila yung daloy. Natural na daloy ng Candaba Swamp. Impound nyo po yung tubig, wala na pong rice dito. Ayaw sa amin. Mr. President, May we ask the Mayor of Candaba po to let us. I am the Perfect. mayor of Ayan. Candaba. O, The liga. project of the former secretary way back 2013. And those affected farmers, families, more than 9,000 in Candaba. Of that, 2,000 hectares. Mr. President, wala silang pinropose sa amin that these 9,000 affected farmers will be given another job. So kaya tumayo yung mga Kapampangan, yung mga taga-Candaba before, and we oppose this with Congressman Rim Pilongo. So see, 'di ba? Yan ang sinasabi ni Marcos during that time. Hindi naman natin sila pababayaan, kahit bungkalin natin yan, impound natin yan. Bibigyan pa rin naman natin ang mga farmers ng kanilang alternative na pagkakakitaan. O anong sabi ng mayor na to? O nung ibang panahon, panahon ng mga limahong kopong-kopong. Sabi, yun ang sinabi ng gobyerno pero hindi naman sila binigyan. Kaya they're very strongly opposing itong sinasabi lang impounding of Candaba Swamp na ito. So, dahil sa history na nangyari sa kanila. So, they would rather have it dredging with slow protection. So, ngayon, itong si Marcos Jr., kunwari, biglang parang nagising. Out of nowhere, woke up from the grave. Sasabihin niya, tignan ninyo, sabi nila may desiltation na dredging, pero tingnan nyo naman, wala ni isa, sabi niya. Iyan na nga yung sinasuggest sa'yo, noong kauupo mo pa lang, anong sabi mo, pinagalitan mo pa yung opisyal. So yan lang po, pinakita ko lang sa inyo itong kamangmangan nitong, ewan ko kung mangmang ba talaga to o gusto lang talaga nila magkaroon ng, mas prefer nila yung isang pamamaraan na kunwari para magkaroon sila ng budget, no? Budget na maibulsa. Kasi tignan nyo dito, ayan dito sinuggest niya rin na yung daw ang gagawin nila dito is kasi tinanong ng media siya dito, sabi niya, buong Pilipinas ba ay kakasuhan na yung mga ng Kamkam doon sa flood control project? Anong sagot niya? Titignan natin, depende sa aming investigasyon. But for the meantime, eto, ayan, iaano natin ulit, paprojectin natin ulit itong mga to for the meantime. Sabi niya gano'n. Kukuha na naman ng budget sa taong bayan. Magpapagawa. Solusyonan daw muna ang sasabihin niya. Pero, anong petsa na? Simula nung sinabi niyang, mahiya naman kayo. Ni isa ngayon wala pang nakakasuhan. Ni hindi nga niya mabanggit si Zaldico. Paano kami maniniwala sa iyo ngayon? Balik kaya namin sa iyo yung sinabi mong, mahiya ka naman.